Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Alam nyo ba na sa unang araw ng buhay ng mga kiti, dapat tama ang pag-aalaga sa kanila. Sa unang araw na inihiwalay mo doon sa inahin ang mga kiti, dapat mailagay sila sa brooder na merong sapat at tamang temperature para sa kanila, para hindi sila lamigin kasi wala silang inahin na yayakap sa kanila. So kailangan yung artificial na source ng init, yun ang magbibigay sa kanila ng init. Sa case ng mga manok ko, nilalagay ko muna sila sa maliit na box na kagaya nito. At inilalagay ko pa sila sa isang box pa ulit. Nasa box silang maliit, yung box na maliit, ilalagay ko pa sa mas malaking box. At ilalagay ko pa sila sa mas malaki pa ulit na box. So, bali parang 3 box ang nagtatakip sa kanila para sila ay magkaroon ng init at ang bahay nila ay napalibutan pa rin ng sako. So, may takip palibot yung bahay nila. Pero pagka daytime, may open na parte para naman sila ay makahinga ng maluwag para yung ventilation ay okay pa rin para sa kanila lalo na pagka napakainit ng panahon. So balik tayo dun sa unang araw. Unang araw hindi pa sila kakain. Kaya hintayin mong magdalawang araw or 3 araw bago sila pakainin ng feeds. Pero usually, itong mga kiti ko, second day, tumutuka na sila. At kung medyo malakas-lakas pa ang kiti na kahit first day pa lang, tumutuka na yon. Kaya ang ginagawa ko, pagka inihiwalay ko na yung mga kiti dun sa inahin, pinapainom ko na kaagad sila para hindi magulat yung bituka nila pagka tumuka na sila ng feeds. So, huwag mong i-expect na marami na silang makakain kaagad. Pwede kang mag-adlibitum sa kanila. So, bahala silang tumuka. Mahina pa naman silang tutuka pagkakiti. Doon sa tubig, kung wala kang probiotics o wala kang vitamins na pwedeng ibigay, pwede ka naman maglagay ng katas ng dahon, kagaya ng ginagawa ko, na katas ng oregano or katas ng malunggay o kaya yung barley grass or yung katas ng guava leaves. Yun ang nilalagay ko. Pero dahil marami akong oregano, yun ang una kong inilalagay. At kahit yung malunggay. Tungkol naman doon sa feeds na ibibigay mo, bigyan mo sila ng dekalidad na patuka, kagaya ng chick booster, para sila ay mabilis na lumaki at mabilis na bumigat at saka pananatilihin ang kanilang sigla kasi kumpleto ito ng nutrients para sa kanila, para sila ay hindi mas stunted growth. Dahil kung titipirin mo ang pagkain nila, halimbawa, kasi yung iba, dahil native chicken, hindi sila bibili ng chick booster. Sa halip, bumibili sila ng binlid or yung pagpag in Ilocano. Yung pagka nagtahip ka ng bigas, yun yung mga maliliit na parang durog-durog na bigas, yun ang ibinibigay nila. Or yung pinong-pinong mais, yun lang ang ibibigay. Hindi tama na pag-aalaga ng kiti yung ganon. Kailangan umpisa pa lang, alagaan mo sila ng tama. Tamang pagkain, tamang temperature, at tamang pagmamahal na rin kasi, alam nyo, parang mga bata yan, parang mga baby yan. So, huwag nyong hayaan na nilalamig. Huwag niyong hayaan na lalamigin o giginawin sila pagkagabi. At pagka daytime naman, huwag niyong hayaang wala silang hangin na nasasagap. Dapat nakakahinga sila ng maluwag. So, meron dapat open doon sa part ng bahay nila during the daytime. Pagkagabi, lalo na kung maginaw, kahit nakatakip sila, pero may hingahan pa rin sila sa box. Pagka marami naman ang kiti, halimbawa daan-daan, ibang sistema naman yon. Kasi hindi mo mailalagay sa box ang mga yon. Pero pagka konti-konti lang, sa backyard kasi, diba, by batch, ilang kiti lang. Ganun. So, pwede mong ilagay sa box. Sana may natutunan na naman kayo sa video ito at huwag kalimutang mag-like,
mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga share. Patuloy sana niyong i-share itong video at saka channel ko para mas marami pang mga taong matutulungan sa pamamagitan ng mga content ko. At yung mga subscriber ko, both old and new, thank you. Pati na rin yung mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yun sa channel ko. Salamat sa inyong lahat. Hanggang sa next topic, sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.